Ayan, isang napakagandang hapon sa ating lahat. Alam ko, medyo na-excite kayo, no? Pasensya na po sa konting aberya. Pero ngayon ay, nandito na po kami, no? Na inaabangan ninyo kada Sabado. Ito ang Kalambag. So baka nagtataka kayo, ano, nandito ulit kasi naimbitahan po nila ako. And dahil nga po sa pagmamahal ko sa ating mga kabataan dito sa Kalambag ay agad ko itong tinanggap. No? So makikita natin ang ating nagagandahang mga binibini, mga kabataan natin. Especially si Ma'am Beth, no, na talagang nandito talaga siya. Kabataan at kabataan pa rin yung vibes niya. Ayan, no? Isang napakagandang hapon sa inyong lahat. No? At naway mag-enjoy kayo lahat, lalo na sa ating mga viewers. Mag-enjoy kayo dahil sa aming discussion. And hindi naman siya discussion, kundi parang ano lang, parang kwentuhan lang, ganun, no? Para sa ganun ay maging komportable ang lahat. So, kumbaga, bago tayo dumiretso sa ating pag-uusapan, no? Sa ating pagchichikahan, kumbaga, ayan, gusto ko munang kamustahin, no? Silang lahat na kasama ko ngayon. So, unahin natin ayan, sila Lane. Hi sa'yo, Lane. Kamusta ang iyong, kumbaga, kamusta ang iyong, pag-aaral, kumbaga? Hello, magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon, Kuya Akin. Okay lang din po. At medyo busy na schedule sa college, pero careables, okay lang naman. Oh, Lalaine, college ka na pala. Anong course mo ngayon Lalaine? This HM, Bachelor of Science in Hospitality Management. Ah, wow, ang ganda, no? Talagang grabe, dati pala mga mga kapatid natin sa Kalambag is sila Lalaine dati is kumbaga mga chikiting pa yan sila dati nakapasok sa Kalambag. But tingnan natin ngayon, college na sila, no? Talagang makikita yung growing up stage nila na talagang kumbaga talagang nag-grow talaga sila dito sa Kalambag. Oh, ayun naman, no, si Daisy na talagang laban na laban. Hi sa'yo, Daisy. Kamusta ka? Hello po, Kuya Akin. Magandang hapon po. Okay po ako. Medyo nakakaraos na po. Oo, talagang nakakaraos daw si Daisy, no? Kasi makikita natin na talagang napakahina ng napakahina talaga ng signal, no? Dahil nga sa panahon, but still lumalaban si Daisy. And ganyan yung power ng pagiging Pilipino natin, no? Na in despite na ang dami nating problema sa buhay is, kumbaga nakangiti pa rin tayo, nagagawa pa rin natin ngumiti. Ayan, gusto ko naman of course makausap. I think this is my first time, no, na makasama si Miss Beth sa live stream. Ayan, tama ba Miss Beth? Hello sa'yo. Yes, Kamusta ka hello. po? Magandang hapon sa lahat. At nagpapasalamat ako kay Akim, no? Na despite of short notice, no, talagang hindi nagdadalawang isip na mag-yes para makasama namin ngayong hapon na episode na to. Kasi nga, gaya nga ng buhay, syempre, hindi, yun talaga, part yung mga circumstances, mga unexpected na mga situation. So, yan tayong mga Filipino, talagang sa panahon ng gipit, no, marunong tayong mag-cope sa mga challenges na um, na encounter natin, no. So, just like today, no, pasensya na po sa pagkakaroon ng aberya, talagang part ng life yan. So, ganyan tayong mga Filipino, no, hindi talagang madali nag-give up. So, yan. So, maraming salamat at magandang hapon sa lahat. So, ayan, tama si Miss Beth, no, na talagang in despite of the circumstances, no, kumbaga, willing tayong mag-adapt kung ano yung mga changes. And of course, to Yes. cope up, ayun, talagang laban na laban, no? Just like, Laban na laban. of course, laban na laban, no? Sa mga nakakaalala po, no, sinimulan namin sa Pioneer with Alex, no, with Alex, Raisa, of course, Raisa is from Negros, and also Marier from Kidapawan City, no, yung itong episode na to, which is yung theme is yung pagpupugay at pagpapasalamat sa lahat ng guro at katutubong Pilipino. At ngayon ay part 3 na po ito. Yes, no. Negros Occidental. So, thank you so much po dahil ayan, may dumaan na truck. Ayan, talagang
talagang sinimulan namin at ngayon ay naipagpatuloy pa rin itong episode na 'to para kumbaga i-recognize yung ating mga guro as well as yung ating mga katutubong Pilipino. So, matatandaan nga po pala natin no'n na this October po, I think nagsimula siya September 5 hanggang October 5, which is the World Teachers Day. So pero tayong mga Pilipino kasi, even na tapos na, we still celebrating it pa rin, no? So talagang grabe tayong mga Pinoy, no? Talagang extend to the max talaga. So, no, October Yes. 5 and last week siguro, last week talaga is na continue pa rin yung celebration ng Teachers Day. Kasi nga, di ba, hindi lang sa October 5 natin, nire-recognize yung efforts ng ating mga guro. Dapat everyday yan siya. Everyday talaga. Kasi grabe yung efforts natin mga guro. Tama, tama yan, Akim, no? Kaya nga, parang excited ako ngayong hapon, no? Na kahit na nga, naka-encounter tayo ng mga unexpected na situation today, at this moment, no? Talagang ako'y nalulugod na makasama talaga ninyo kasi nga, espesyal sa akin, lalo na ito ay isang pagbibigay honor sa aking pinakamamahal na profesyon, ang pagiging guro. Di ba, Lalay? Yes, tama, Ma'am Betty. At Ma'am Betty, meron akong trivia patungkol sa Teachers Day. Alam mo ba na ang World Teachers Day no October 5, 1994, ang unang pagdiwang ng UNESCO or International Labour Organization recommendation concerning the status of the teachers na nalagakda sa karapatan at mga responsibilidad ng mga guro na pangdaigdigang pagtunan sa kauna nilang mga paghahanda na at ito rin ay ang patuloy na edukasyon at recruitment, employment, pagturo sa kondisyon sa pagtuturo at ang mga pandaigdigang pamantayan sa pagtuturo. Samantala, ang pagdiriwang ng Pilipinas ang National Teachers Month sa bisa ng Proclamation No. 242 na inilabas noong August 24, 2011. At sinimulan dito noong September 5 hanggang ng DepEd, bahagi ng selebrasyon ng DepEd ang libre serbisyong pangkalusugan ng mga teachers, sa pampublikong paraan, paghahanda ng mga parangal at mga book fair at pagbibigay dedikasyon sa kanilang paghihirap sa pagtuturo. Tama ba, Ma'am Betty? Yes, tama lang. Napaka-informative, no, ng sinabi nila Lalay. Tatamang-tama yan, no? Kasi nga, yan yung brief background kung bakit meron tayong World Teachers Month celebration. Actually, it's a long month celebration yan eh. So, nagsa-start talaga September 5, no? Parang naglo-launch tayo. Kasi nga, to emphasize, no, the importance of ano ba yung importansya ng pagiging guro? Ano yung para ma-feel ng mga bata na yung propesyon na hindi lang basta guro. So may deeper meaning pa yon. Kaya ginawa siyang isang buwan na selebrasyon, no? Para pagbibigay pugay sa mga guro. So thank you for that, no? Kasi meron tayong mga ganyang event, no? To give honor kagaya kong mga guro. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ma'am Betty, kasi hindi dapat minamaliit yung profesyon ng pagiging guro kasi hindi lamang basta-basta yung pagiging guro, di ba? Tama ba, Kuya Akim? Of course naman, no? Talagang hindi talaga minamali. Kasi, siyempre, no, so baka sa lingid sa kaalaman ng mga of course, taga Negros Occidental, no, I am also taking Bachelor of Secondary Education, no? Major in Social Studies. I am a third year now, so kahit 2 taon pa yung hahabulin, mataas-taas pa rin yung mga gagawin. Ayan, no, so talaga napaka-importante to have Teachers Day, no, diba? Diba makikita natin na walang Doctor's Day, walang Engineer's Day, walang ano man yung day sa mga ibang profession, but there is a Teacher's Day, no? Kasi i-recognize natin, tama yung sabi ni Miss Beth, no, na dapat ma-recognize at mapahalagaan ang ating mga guro. Kasi they're not just our teacher na tigaturo sa atin. Kumbaga, sila rin yung nangangalaga sa atin when we are in our schools, no? Sila talaga yung pumoprotekta sa atin. Kaya nga nasabi, di ba, no, na teacher is the noblest profession. Kasi nga, di ba, yung kumbaga flexible si teacher. Kumbaga nagagawa niya pa yung tawag nito. Aside sa pagtuturo, meron pa siyang mga ibang mga ginagawa, no? Aside sa mga paperwork, ganun, no?
of course, he or she also taking care of the welfare sa kanyang mga estudyante. And yung isa sa mga ano tawag nito, yung strength ng pagiging teacher, no? So, kumbaga, that time kasi, no, World Teachers Day nga. So, Miss Beth, si Miss Beth ba? O si, of course, si Daisy, ayan. Daisy, hello sa'yo, Daisy, no? So, Daisy, Hi po. pwede mo ba kaming pwede ka bang mag-share sa amin ng mga experience mo, mga experience mo during the celebration of the Teachers Day? Sige po. Hello po ulit. As SSLG officer po, nung World Teachers Day po talaga is yung pinaka-busy na araw po namin ng mga officer. Kasi po, kami po yung mga naghahanda ng mga para sa mga teachers, yung pagbibigay pugay, pagbibigay pasalamat, para po na ma-feel po ng mga guro po sa aming eskwelahan na mahal po namin sila, na binibigyan po namin sila ng pugay, na lubos po kami nagpapasalamat sa kanilang sa kanilang progress na pagtuturo po. Ano, so tama, no, ganun talaga na busy, no? Kasi kahit naman Yes. busy tayo, no, tawag nito, kahit busy tayo, at least kumbaga masaya tayo sa puso natin na ay nabibigyan natin ng pahalaga si teacher, ganun. So ginagawa natin is magiging happy si teacher. So how about you, tawag nito si Lalaine, ayan. Pwede ka bang mag-share Ay, sa amin? syempre naman akin, dito sa amin sa eskwelahan namin, pinagdiriwang namin ang Teachers Day na sobrang saya talaga dahil binigyan namin pugay yung mga aming guro, nagkaroon kami ng pagsamba. Yung fellowship, lahat kami nagsama-sama, na sama-sama yung mga estudyante at yung mga guro, nag-fellowship kami tungkol sa mga sakripisyo. At na-discuss din doon na hindi talaga dapat biro ang sakripisyo ng mga guro sa aming mga mag-aaral. At saka nagbigay din kami ng mga tsokolate, bulaklak, bilang pasasalamat din, bilang isang simbolo sa pasasalamat namin sa aming mga guro. Oh. Tsaka Akim ha, dagdag ko yun. So, Oo. first of all, syempre masaya kami kasi nga nagpe-prepare talaga yung mga students for the teachers. But more than that, more than a celebration, so yung para sa amin, from the point of view of being a teacher, so isa yun sa mga paraan para parang yung effort, yung hirap, yung sakripisyo ng mga teacher, kahit sa simple, no, it's not just giving gift, chocolates, flowers, pero yung celebration na yon ay napakahalaga para sa amin na teacher, para iparamdam na mahalaga kami talaga sa lipunan na aming ginagalawan. Kasi nga hindi biro hindi biro yung pagiging isang guro. Kasi yung pagiging guro, passion yun eh. So, for you to become an effective at saka productive na teacher, kinakailangan talaga yung samahan ng sakripisyo at saka yung talagang willingness, no? Para kasi yung teacher hindi lang naglilimit sa pagtuturo. Minsan yung papel namin talagang umaapaw or sumusobra pa sa pagtuturo. Minsan nagiging second parent na, no? So ang mahirap pero masaya kasi parang feeling fulfilled. So yung celebration na yon, isa sa mga paraan yon, parang ipadama sa amin na kami ay mahalaga. Kaya nire-recognize. So, dahil doon, maraming salamat sa mga students na nagbibigay or nakapagbigay ng importance sa isang guro. So, yun. At dagdag ko lang kasi nga, hindi lamang kayo naglilimit ng tinuturo ninyo, hinuhubog nyo rin kami ang aming pagkatao bilang maging mabuting tao at maging matatag sa pagharap ng mga problema sa aming buhay. Parang ganun. Yes, tama. Okay. Yun nga, no, kasi nga, even ako, no, kahit ako isang guro na, talagang naniniwala ako na yung pagiging guro ay isa sa mga haligi
or pundasyon ng ating komunidad. Kasi nga, sinabi mo nga Lalay, no, isa kami Oo. sa mga humuhubog ng inyong katauhan, no. Kasi nga kung iisipin, no, mahabang oras yung ginugugol nyo or doon kayo nag-stay sa school. So ibig sabihin, so maraming oras yung nakakasama yung inyong mga teacher, no? Aside sa mga pandemic na yun, kasi nga nasa bahay tayo, ngayong face to Oo. face, parang damang-dama talaga natin yung role or yung papel ng Oo. isang guro sa buhay natin. Di ba tama? Agree kayo doon? Of Tama, course. Beth. Kasi nga, Of course, 'di ba? iba Kasi sa of course ayan 'no, kasi talagang ramdam ko talaga yung Miss Beth 'no, yung talagang efforts ng pagiging teacher talaga since although 'di pa ako nangalahati sa demonstration, ayan. So, ayan grabe na oo, yes, of course, grabe po talaga especially when you're inside the classroom ha. Yes. Kumbaga iniisip ko kung magkaroon naman ako ng isang anak, dalawang anak, halos 'di ba nga halos magkandaugagan na tayo sa pag-aasikaso. How about we're taking Correct. care of mga ilang estudyante, of course, mga Oo. maximum of 60 students, Yes. gano'n, Yun. Correct. in a day. In So, a hala, day. paano ko iisipin kung ano ba yung nararamdaman ni isa, ni ganito, ni ganyan, paano yung approach na gagamitin ko to Oo. Kaya nga, no, yung pagiging teacher dapat flexible ka. Kasi pag-focus nga, sa sila. different, Mm. different upbringing. So, lumaki sa Oo. iba-ibang pamilya, iba-ibang Oo. ugali. Kaya Mm. yung resulta, iba-iba rin yung characteristics, the way they Mm. behave, yung Oo. attitude, no, may Yes. diversity of behavior. Iba-iba talaga yung ugali at saka yung traits Oo. ng mga bata. Kaya yung bawat ugali na yon, iba-iba rin yung Mm. approach mo, yung strategies Oo. mo. So kaya Mm. it takes talaga, yung patience, no? Yung Ah, patient. bago mo masasabi na talagang yung profession na to para talaga to sa akin. So Oo. kinakailangan talaga ng hard work, tsaka yung passion talaga na parang it's a calling, no? 'Di ba sabi nga natin? Mm. Tama ka talaga dun ano 'no, Miss Beth, talagang Oo. grabe napaka-flexible talaga ni teacher. Dapat mataas yung energy Tama, 'no? 'no, kaya talagang saludo ako, Ma'am Betty, sa inyo dahil kinakaya niyo lahat ng yon. Hindi, hmm, Yes po. Kaya po, sa ngalan ng lahat ng mga estudyante, hindi lang po dito sa aming paaralan, kundi pati na rin po sa lahat ng mga estudyante, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng aming mga guro at sa mga gurong walang sawa sa pagbibigay di kalidad na edukasyon para sa lahat. At kami po ay saludo po sa inyo. Tsaka, Akim, Lalaine, tsaka mm, Daisy, 'no, yung sa iba pang mga guro aside mm, from nagtuturo, mm, nagiging second parent, you're going to school, yung daanan, yung papuntang school, parang talagang yun talaga yung tunay talagang bayani, 'no? Kasi nga, hindi hindi iniinda yung mga panganib, 'no? Kasi nga yung parang, mapanganib na lugar, yung like for example, sinusuong yung baha, inaakyat yung bundok para lang makarating, para lang mm, maka-transmit ng knowledge sa mga kabataan. mm, Yun yung talaga yung tunay na bayani, 'no, na mga guro natin. Kaya ngayon, 'no, siguro, yung hinihiling lang as, representative, 'no, ng mga guro, yeah, kasi nga, parang ang dami pang dapat, i-improve, 'no, sa educational exactly. system natin. So, kahit kayo nga, 'no, galing kayong public Mm, school, usually sa mahirap na mga lugar, 'no, mm, nararanasan natin na, um, mag-o-over tayo, 'no, sa required na maximum sana para ah, po, magiging conducive yung learning natin. Yung nangyayari, sa ang daming students, kokonti yung teacher, kokonti yung classroom, nangyayari, yung required sana yung ratio talaga, yung tamang-tamang ratio, yung one teacher dapat 30 students lang yun, 1:30, no? opo.
yung nangyayari kasi more than 30 pa. Minsan nga nagsi-60, yung talagang crowded na talaga sa isang room. Merong negative effect yun sa learnings ng mga bata. Kasi nga hindi tayo komportable, hindi conducive yung learning, hindi conducive yung, hindi conducive yung environment, no? So, may malaking epekto yun sa learning ng mga bata. So, yun sana, no, yung, even though na may mga budget na, pero yung parang, yung parang ang hina ng implementation, no? Parang hindi talaga natutukan yung mga ganoong aspeto. So sana nga, no, yung kasi nga as a teacher, no, doon sa medyo isolated na lugar, medyo Oo. malayo, medyo nasa bukid na, talagang parang nahuhuli. Sana magkaroon ng equal na equal na distribution ng budget, no? Kapag na-evaluate doon na kulang sila ng classroom, isa na agad-agad mabudgetan, no, 'di ba? Kasi maraming batang nagsisakripisyo, lalo na yung mahihirap, crowded kami tapos kulang-kulang talaga yung classroom. Nararanasan na kami kahit nga sila Lane, si Daisy, hindi talaga lingid sa kanilang kaisipan, no, nag-aano kami, nag do'n kami conduct ng classes sa covered court, o minsan nasa ilalim ng puno. Eh, May siyempre mga gano'n talaga. yes, yes. Yes, nangyayari 'yun. So, something wrong na kasi nga, hindi talaga komportable, napakainit, so kapag umuulan, talagang nababasa yung mga students. Kahit ngayon, kahit sa stage. So, tapos may mga programs, talagang nagkakaroon ng disturbo sa klase, parang gano'n. So, Tama tal sana po 'no, kasi tsaka sa panahon ngayon 'no, siguro lang parang siguro andun na naman kaso nga lang parang ang hina lang ng implementation tsaka hindi talaga napagtuunan ng pansin yung mga isolated na lugar, yung mga lalayo sa cities, tsaka oo. marami na kasing, mga teacher ngayon na talented tsaka matatalino na Mm. talagang pumupunta na sa ibang lugar 'no. So Exactly so may po. yun, may negative impact yun sa ating educational system, kulang-kulang na nga yung teacher tapos yung iba 'no. Siguro sana sa gobyerno, Oo. kapag, magawa naman ng paraan na 'di ba? So para naman yun sa mga mga batang Pilipino, yun na. Yan Opo. po, Tama ka tama panawagan. ka dun, Miss, opo, tama ka talaga dun, Miss Beth, yung kasi bagong graduate, siyempre of course may yan, may bachelor degree na sa education course, then lilipad ng ibang bansa kasi nga wala masyadong trabaho sa Oo. Pilipinas. Tama talaga, Miss Beth, kasi kung tutuusin kasi if sapat na yung facilities, if the government kumbaga can provide the Oo. exact tawag nito, mga needs ng ating mga kabataan. So, parang di naman ata magkukulang kasi ang dami na ring education, mga teachers na nagsipag-graduate and every year. Then, Yes. after nila graduate, unemployed pa. Although, yung iba is nakapasa na ng LET, then is still unemployed pa rin kasi talagang marami nagsasabi po talaga, Miss Beth, no, na talagang pahirapan talaga makapasok. Yes. Oh. Siguro 'no, siguro, katulad ninyo kasi hindi niyo pa katulad ni Daisy, ni Lalaine baka sa huli 'no, magiging teacher din 'yan 'no, kahit nga hindi education pero baka kasi iba yung calling, 'di ba? Oo, iba talaga Kahit yung calling. kahit hindi mo parang kahit iba yung una yung desisyon mo pero sa huli dun ka pa Pwede rin, kang So hindi mo oo. yun hindi mo yun mapipigilan. Kaya siguro 'no, ayun siguro yung iba hindi nakukuha ng education, Oh, kasi nga exactly. pahirapan yung Mahirapan. pagpasok, yung Mm, pag-aral 'no, 'di ba? mm. So siguro sana baka may baguhin sa proseso ng, Exact employed ng isang mm, permanent teacher 'no, 'di ba? Or mm. maybe sa salary 'no, kasi nga, Oo, yung talagang dedicated talaga na teacher, hindi yun tumitingin sa salary. Maliit or oo. mataas or maliit man, kung 'pag ginusto niya talaga or gusto niya talaga, parang passion niya yun, magiging teacher talaga siya, parang Iba gano'n. talaga yung sa heart mo na yung Oo, tama ka dun, Miss Beth, yung parang calling mo talaga, "Ay, para dito talaga siguro. ako." Ayun. Kasi Kaya talagang nga, grabe 'no, oo, na talagang may mga documentaries talaga na talagang yung mga sinabi mo po kanina, yung sa mga bundok ng mga pictures,
bababa na sila mga 1 month bago pa sila bababa. So, yun yung mga sitwasyon na yun na dapat sana ano na Talagang buwis matugunan o mabigyan buhay. ng pansin. O talagang buwis buhay po talaga. So, sana no dumating yung araw na yung mga teachers natin is hindi na pupunta na Sana. ibang bansa. Kumbaga because Oo. of their choice na lang na gusto ko doon kasi hindi Oo. yun pupunta kasi doon kasi walang trabaho dito sa Correct. Pilipinas. So Tama, sana no? hindi na yun mangyari. So, Kasi nga talagang nagkakaroon ng shortage eh, di ba? shortage po talaga. Ganon Oo. talaga no yung talagang dapat talaga na ma-address yung mga ganong concerns, no? Kasi ayun kumbaga sayang yung mga ano talaga, yung mga Oo. fresh graduates. Oo, sayang. Yun nga. Ayan, ayan no, so talagang napaka-emotional ng topic natin, no? Although Oo. informal siya, but in reality is nangyayari ho talaga to mga kapatid natin sa Kalambag, no, na dapat maging bukas tayo sa mga ganitong usapin, nang sa gayon pa hindi lang man tayo kumbaga magkaroon ng knowledge, kumbaga pwede natin itong may bahagi sa ating mga kapwa kabataan, no, na baka meron ilan sa inyo gusto nyo maging guro o gustong kumuha ng prof ed, even nakagraduate pa ka ng ibang course, okay naman din po yun. Okay po yun siya, no? So, I think may pinepre po kayo, Miss Beth, no, na Oo. handog para sa ating mga Yes. Yes guro. po. Oo. So, meron tayong video presentation na ginawa ng mga SSLG sa Minia National High School. So, maraming salamat sa paghandog ng video na yun. So, pwede nyo maaari natin mapanood saglit. Ito'y alay sa lahat ng kasama mga guro. Hindi lamang sa aming school, kundi Yes. sa Lahat ng guro. lahat ng guro. When I was lonely, you were with me. When I was silent, you spoke up for me. When I gave up, you gave me strength to stay. When I faltered, you cheered me on. When I doubted,
because of you. Ayan. So, thank you so much. No? So, sa lahat ng kapanood, no, yan yung alay ng konting honor sa mga guro na nandoon sa Manila National High School at sa lahat po ng mga guro. So, for that, thank you so much sa ating Supreme Secondary Learner Government na gumawa or nag-prepare ng video niya para sa mga teachers. So, kahit na po napakasimple, pero ito ay talagang tagus sa puso naming mga guro kasi nga yung meaning po ng video niya, yung behind that, no, kami ay na-recognize or nabigyan ng kahalagahan ng yung aming profession. Hindi lamang doon sa aming school, kundi sa buong mundo. So for that, thank you so much, SSLG officers. Yeah, maraming salamat talaga po sa ating mga guro, lalo na po sa inyo, Ma'am Betty. Kami po ay believe na believe sa papel na ginagampanan ninyo sa ating lipunan. O, paano ba yan mga kabataan at sa ating mga manonood? Tapos na tayo sa ating unang usapin tungkol sa World Teachers Month. Tumungo naman tayo sa pagdiriwang ng National Indigenous Peoples Month. Ate Lalaine, may patrivia ka ba sa ating mga manonood dyan? Oo naman, Daisy, meron. Alam niyo ba na ang National Indigenous Peoples Month na ay pinagdaraos tuwing October din? Nakatala ito sa Proclamation number 906/2009 na naggunita sa pagpirma ng Indigenous Peoples' Rights Act on October 29, 1997. Maraming salamat, Ate Lalaine. Sa kaunting kaalaman, mga kabataan, bakit sa tingin nyo, bakit mahalaga ang paggunita sa nasabing buwan para sa katutubong Pilipino? Dahil bago pa man tayo sinakop ng mga Kastila at iba pang mga banyaga, ang Pilipinas po ay naging tahanan sa malawak na kultura at tradisyon. Dahil marami ang kapuluan sa ating bansa, mayaman tayo sa iba't ibang klase ng kultura. Ngayong Oktubre ay ipinagdiriwang din ang Pambansang Buwan ng Katutubong Pilipino. Ang pagdiriwang na ito ay pananawagan din upang makiisa sa kanilang laban para sa karapatan sa edukasyon, pagsusulong din upang makiisa sa kanilang laban para sa karapatan, pagsusulong ng pagkakilanlan at pagtataguyod ng kultura at kasaysayan. Ang ating mga kapatid na katutubo are culture barriers bilang tagapangalaga ng ating kayamanang pamana. Dahil sa kanila, hindi nawawala ang kamalayan ng mga Filipino at ang ating mga katutubong salaysay, gawain at tradisyon. So, Para sa- ayan, no? Oo. Di ba, agree tayo dun, Akif, no? Di ba? Of course. So, yung mga katutubong Pilipino ay may mga karapatan din na sa lahat ng kung ano yung mga rights na avail natin ngayon or na-enjoy natin ngayon. So hindi yun walang exemption dapat, no? Isa na yun yung mga katutubo natin. So dapat magkaroon tayo ng inclusive, no? When it comes like for example sa education, sa health, no? Dapat kasali sila, no? Dapat parte sila ng kung ano man yung ini-enjoy nating karapatan, no? Kasi nga parte sila ng ating kultura no? Kung wala sila, siguro yung ating ways, beliefs, no? Yung ating culture ngayon hindi tayo makikilala kung ano talaga yung isang Filipino, di ba? So nakilala tayo sa buong mundo bilang kung ano tayo talagang tayong mga Filipino dahil sa kanila kasi nga sila yung nag-umpisa sila yung culture bearers, di ba? Ika nga sinabi ni Daisy, sila yung mga culture bearers natin. So hanggang ngayon, sila yung andyan pa rin yung mga kultura kung ano yung pinagsimula natin. So kaya dapat
karapatan din nila na maranasan yung dapat i-enjoy sa buhay. Dapat hindi sila Mm. exempted doon. Di Oo. ba, Akim? Tama Of course naman, no? So talagang makikita natin, Miss Beth, pag nito sila Lane and CTC, yung ano natin, yung team natin sa World Indigenous Peoples Month, which is the Indigenous Youth, the agent of change for self-determination. Ibig sabihin po nito talaga yung mga kabataan nating katutubo din po mismo, yung talagang sila talaga yung yung talagang nito, yung parang uno ng pagbabago, no, sa pamamagitan ng determinasyon na talagang ma-preserve yung ating mga kultura, mapangalaga ng kalikasan, no? Dahil na rin dyan sa yung sabi ni kanya ni Lalaine na RA 8371, no, yung Indigenous Peoples' Rights Act, no, na talagang tutulong sa ating mga kabataang mga katutubo, no, para talagang sa aming mga kabataang katutubo, because no, talagang isa rin pa akong katutubo po, no, nagmula sa tribo ng Ubo Manubo, no. So I'm so proud to be an Indigenous people. So and this is our kumbaga ito yung sa piso namin na talagang mabago yung mawala yung mga stereotypes, no, ma-eradicate lahat ng mga discriminations, mga racisms, no, na talagang hindi dapat mangyari sa ating lipunan. It's because nga, di ba, sabi ni Miss Beth kanina, kung natatandaan nyo, kailangan sa ating society, we have inclusivity, na tayong lahat ay pantay-pantay. Ang society ay para sa lahat, no, na kahit sino ka man, kahit maging ano ka man sa buhay. Tsaka, Akim, Lalaine, Daisy, no? Ako Mo sa kasi, buhay, as long as you okay. Kasi ako rin, Akim, no? Daisy, Lalaine, no? Naniniwala rin ako na yung what we are today is the product of our past, no? So, isa yung mga, di ba, no? Kasi isa sa mga humubog sa atin, no? Pagdating sa kultura, relihiyon, pag-uugali, galing yan sa mga katutubo nating mga Filipino. So kaya nga wag nating ipagsawalang bahala yung mga kultura nila kasi diyan tayo nagsimula. So hindi tayo makikilala bilang isang Pilipino kung ano yung talaga yung pagkakilala ng ibang lahi sa ating mga Pilipino kung hindi dahil sa kanila. So nararapat lang na pantay-pantay yung mga benepisyo, yung karapatan na dapat sa kanila kasi right nila yun. So, tama ka, no? Kanina sinabi mo yung mga stereotyping kasi nga parang isa yun sa mga pamaraan na parang may negative yun na mindset, no, ng mga tao sa lipunan na yung mga katutubo natin walang kakayahan, no? Mahihina, no, 'di ba? So, dapat i-stop natin yan. Itigil natin yung ganong kaisipan. Kasi nga, naniniwala ko na lahat ng tao ay may karapatan sa edukasyon, may karapatan na ipalabas yung kakayanan nila. Kasi mga tao rin sila. At parte sila ng ating history. Di ba, Lalaine? Tama, Ma'am Becky, wala talagang dapat exemption sa mundo. Dapat pantay-pantay tayong lahat, magkaroon ng karapatan sa lahat ng bagay. Kasi nga, lahat naman tayo ay mayroong karapatan sa mga kagaya ng pag-aaral, pagpasok sa mga eskwelahan. Kasi nga yung iba, di ba, pagpasok ng mga katutubo natin sa paralan, meron yung yung racism ba, yung discriminate nila dahil parang ganyan. Dapat talaga iwasan natin at itigil na talaga yung mga ganun. Tama, lahat ng iyong mga sinabi. Dahil nga ang mga katutubong Pilipino tulad ng mga karaniwang individual ay nararapat na bigyan din po ng paggalang. Ang mga katutubo ay may karapatang matatamasa bilang kolektibo o individual. Ang lahat ng mga karapatang pantao, ang mga katutubo at mga individual ay malaya at pantay-pantay po sa lahat kagaya po ng ibang tao. At para dun sa mga nag-discriminate sa mga katutubo natin, maging aware po tayo dahil sila po talaga tayo yung bunga nila dahil sila talaga yung naging talaga bigyan sila ng respeto at paggalang. Tama, no? Tama, Akim. At saka, syempre kayo bilang youth, no, malaki ang inyong papel, no, para baguhin ang
sitwasyon sa ating lipunan, lalong-lalo na sa mga pagkakaroon ng diskriminasyon sa ating mga katutubo. Kasi nga, kayong mga youth, no, gaya ninyo, isa kayong role model kung saan malawak ang inyong kaisipan tungkol sa pagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan sa ating lipunan. So dapat magsimula sa inyo, no? Simulan ninyo kasi nga kapag kayo mismo yung gumawa ng diskriminasyon, syempre, no, yung ibang tao hindi magkakaroon ng ideya, no, ng kung ano ba yung dapat na itamasang karapatan ng bawat tao dito sa ating lipunan. So talagang malaki yung papel ninyo bilang mga kabataan sa pagsugpo ng pagkakaroon ng diskriminasyon or barriers tungkol sa ating karapatan ng mga katutubong Filipino. Yes po, agree ako sa inyo, Betty. Dapat talaga magsimula na tayo magbago. Huwag na tayo maging bias. Tsaka, di ba, Kim, no? Kung mapapansin natin, so far, kahit even though, no, na meron talagang hindi naiiwasan yung may mga diskriminasyon kasi nga kumbaga siguro kasi nga may mga impluwensya na tayo ng ibang lahi, no? So, yung stereotyping, yung discrimination, andun pa rin. Pero still, nagpapasalamat pa rin tayo na unti-unting yung gobyerno may mga programa rin, no, sa mga katutubo nating mga Filipino. So unti-unti nang natatanggap at nagiging aware na yung mga lipunan. Pero sana palakasin pa rin, 'di ba? Palakasin pa rin. Tsaka siguro baka merong idagdag sa mga policies, sa mga sa laws, no, 'di ba? Kasi yun yung pinaka-importante yung sa laws, no. Kapag may sinulong na batas, talagang magiging malakas yung pagsugpo ng diskriminasyon at inequality pagdating sa mga katutubo nating mga Filipino. So yun yung pinaka-importante, yung paggawa ng mga batas na magkakaroon ng pantay-pantay ng karapatan sa ating mga katutubo. At isa din po no, Miss Beth, maganda rin, tama yung sabi niyo po na dapat meron tayong, kumbaga dapat meron tayong mga laws, although meron na, sana meron pa pong yung, kumbaga mas paigtingin pa po yung pagpapa-implement ng batas, and as well as at yung mga schools din po sana, no, na ma-recognize din po yung mga katutubong Pilipino natin by sa kumbaga pag-celebrate ng IP days and yung every time na may mga wash days po sila, i-allow natin yung mga katutubo natin na magsuot ng kanilang yung parang kanilang yung parang nila. So, Iring kidapan kasi unti-unti na po yung unti-unti na po siyang dinedevelop yung siyempre every Wednesday po yung parang civilian, instead na mag-civilian sila is pwede lang suotin nila yung nila yung katutubong kasuotan po nila to promote their cultures, no, to be aware. And also sa mga IP days din, sana magkaroon din ng mga team buildings, mga activities, projects so sa mga schools. No, kasi nga 'di ba no, sa schools is talagang doon talaga yung knowledge talaga natin napupulot. So sana sa schools din is magkaroon ng initiative, no, papunta sa municipalities, sa mga national governments. Na sa ganun is yung sinasabi nating stereotyping is talagang mawala na po. Tama po ba, Miss Beth? Yes, no? Kasi at saka yung kultura mawawala yan kapag hindi natin pa-practice, no? Yung culture. So nasasalina ng ibang culture, na-impluwensya ng ibang culture kapag hindi natin everyday na practice. So kaya dapat no, isa sa mga paraan yung suggestion mo, di sana no, to be aware at saka may embrace din ng ibang tao yung nila, yung culture nila, yung unique culture nila. No, kasi nga kapag hindi talaga na-practice nila isa parang hindi maninibago yung iba. At saka yung effect niyan, ibubuli sila, discriminate sila kasi nga hindi naiintindihan yung culture nila. So parang nagkakaroon ng negative na reactions about the culture. Tsaka nagiging judgmental tayo sa ibang kultura kapag hindi na-i-practice at hindi nagiging aware yung ibang tao kung ano yung culture nila, 'di ba? Yung specific culture nila kasi
every ethnic groups meron talagang sariling kultura na dapat nating irespetuhin, intindihin at saka tanggapin. In return, no, magkakaroon din sila ng respeto sa kanilang mga sarili, no? Kasi nagkakaroon tayo ng mababa yung tingin natin sa ating kultura kapag hindi tayo nakakatanggap ng respect from the other, di ba? So dapat respetuhin yung kultura na meron ako kasi nga paniniwala ko yun eh. Ito yung humuhubog sa aking pagkatao. Ito yung nagsi-shape sa aking kung ano ako. Kung ano tayo, anong grupo tayo. So dapat respetuhin yun. Importante na lahat ay may respeto sa bawat kultura. So, yun. Tama, ma'am. Agree ba kayo doon, mga kabataan? Of course, agree na agree po. So, napakaganda, no? So, yan lang, yung panawagan, di ba, no? Yan yung panawagan. So, ano kaya yung mga recommend or suggestions or any opinions about sa mga batas or yung mga programa? Okay ba kayo doon sa kasalukuyang mga programa, batas, etc.? So, ano ba yung mga opinions nyo or suggestions or recommendations? Ano kaya sa tingin ninyo? Para mas paigtingin pa yung kampanya about equality, no? About our katutubong Pilipino. So, sino ba mauna? I think sila Lena muna mauuna. Lalay, meron ka bang mga takeaways? Take away tama. Ma'am Betty, sana po na mabigyan talaga ng ma-appreciate talaga yung mga katutubo natin, lalo yung mga kabataang katutubo na mabigyan talaga sila ng maraming programs, seminars, or mga livelihood programs para sa kanila na mas matutuyo or parang ano yun, yung parang mapa-improve yung kanilang mga talento sa mga nais nilang gawin, gano'n. Oo, tama, no? Kasi nga, kapag may trabaho, nakapag-aral, dagdag opportunity, tsaka respeto sa sarili. No, di ba? Yes po. Yun. O, ikaw naman, Daisy, may ano ba yung mga natutunan mo or mga recommendations or any suggestions about sa Take ating away. Po nung sinabi natin yung livelihood program at yung yung katulad po ng daycare center, yung daycare center program at yung programang pang-edukasyon po para sa mga kabataan at yung mga pa-feeding program po para sa kanila. Okay, so sa iyo naman, no, mahalaga kasi nga yung nutrition, isa sa mga nagko-contribute, no, sa learnings ng mga bata, kapag malnourished, no, di ba? So, pagkakaalam ko, meron namang programa yung gobyerno, no, about feeding program, pero talagang medyo siguro i-improve pa, no? Mas i-improve pa kasi nga medyo kukaunti lang yung number na maka-benefit, no? Mas maganda nga pag lahat, no, di ba? Kapag usog Opo. yung bata, parang stable yung pag-iisip, di ba? Kasi nga kapag gutom, hindi talaga makakonsentrate yung mga bata. So, mas maganda siguro na paigtingin pa yung feeding program, tsaka of course, no, sinabi mo daycare, so siguro mga basic education, no, sa school building, teachers, no, kasi yun nga, pinaka-importante talaga yung foundation of education po. So, ako na siguro. So akin naman, no, Beth, Lane, and also Daisy, of course, meron tayong mga katutubo rin na mga guro. So happy Teachers Day sa inyo and happy World Indigenous Peoples Day din po sa Yeah. inyo na talagang no, sila yung mga teacher talaga natin ng mga APIs, sila rin mismo yung nag-integrate sa kanilang mga discussions about promoting IP cultures, no, i-preserve yung yung kultura ng ating mga katutubo. So nasabi kanya ni Miss Beth po na what we have right now is the product of our past. Tama po ba yun, Miss Beth? Na Correct. oo. So kailangan tayong mga kabataan, is nabanggit ito sa World IP Day natin na tayo yung magsusulong ng pagbabago. So gampanan natin yung ating role as a youth, hindi maging sakit sa ulo ng lipunan, kundi magkaroon ng ambag sa ating lipunan, no, na siyang magbabago,
hindi lamang sa sistema, maging na rin sa, kumbaga sa behavior na rin ng pangkalahatan na kung saan yung discrimination, criticism is kailangan ma-eradicate na and maging pantay-pantay na magkaroon ng inclusivity, no? Lalo-lalo na sa ating edukasyon and sa ating sistema rin sa edukasyon. Sana no, mapaigting pa rin po, maging parte po ng curriculum, no? Sana paigtingin pa po na yung pagkakaroon ng yung i-promote din yung tag nito, yung kultura ng bawat Pilipino, no, kasi 'di ba culture can defines our identity na na kumbaga kung ano tayo kung ano yung kultura natin, ito yung nag-identify sa atin as Filipino, and pwede rin natin itong mahibahagi sa ating kapwa. Kaya lamang po, Miss Beth. So, thank you. Thank you, Akim. Thank you, Lalaine. Thank you, Daisy, sa inyong oras. Talagang in-enjoy ko talaga yung yung diskusyon natin ngayong hapon. At saka talagang tatak Filipino kasi nga despite of the circumstances, talagang naiahon. So, thank you for that. Thank you, Akim. So, talagang masaya kami kasi nakasama ka namin dito sa Negros Occidental. So, sana mag face-to-face. Thank you, Kuya Kim. Happy Rolling News Month po. Salamat. So, okay, sa lahat ng nanood, thank you so much po sa inyong time. Naway sa susunod na episode, makasama pa rin po kami. Makasama ko pa rin, makasama po rin namin kayo sa susunod po ng mga episode. At tatahak na natin yung dalawang paksa ngayong hapon. Maraming salamat sa mga kabataan at sa mga ating manonood at sa mga manonood pa ng episode tuwing Sabado dito sa Kalambag. At naway nag-enjoy pa kayo at marami po kayong natutunan sa usapin natin ngayong araw. Muli, ito po ang Kalambag Team Negros Occidental sa susunod na Sabado uli. Thank you. Maraming salamat.